Abaka ang isa sa pangunahing sangkap ng perang papel. Pero sa mga lugar kung saan inaani ang abaka, mailap ang pera sa karamihan sa kanila. Kailan imong bag? Mas mapapabuti sana yung mga tao dito kung gumawa ng tulay, Opo. yung gobyerno. Kasi minsan kapag mataas yung tubig dito sa ilog, delikado rin ito para sa mga tao eh. Yung balsa lang. Medyo mabilis yung pacing natin. Kasi alas 3 na. Ang sabi nila kapag palubog na yung araw, tumataas din yung ilog. So kapag inabutan tayo ng dilim, baka umabot na hanggang dito yung tubig. Hindi na tayo makakross. 13 ilog at 5 mabilang na bundok. Ito ang tinatawid linggo-linggo ng binatang si Christian para lang makauwi sa kanyang mga magulang. Eh bakit sa bayan ka nag-aaral? Wala bang eskwelahan dito sa bundok? Meron, pero madalas yung walang pasok. Bakit walang pasok? Kasi pag bumaba yung guro, mga isang buwan sila mag-akyat dito. So sa isang buwan, ilang araw lang Mga nagtuturo? dalawa lang po, ma'am. Ba't ganun? Pag malalim nga, ma'am, isang buwan, walang pasok. So merong eskwelahan pero walang Walang, teacher. Ang Barangay Dalagsan ang isa sa pinakamalayong lugar sa Libakaw, Aklan. Mahirap puntahan dahil tinatahi ito ng mapanganib na ilog. Ang lakas ng agos nung ilog eh. Pero hindi pwedeng mabagal yung lakad mo kasi kapag nagbagal ka sa paglakad, mas madali kang tatangayin ng agos. So, doble yung hirap. Tatawid pa bang ilog? Marami pa. Wala pa ni isa sa pamilya ni Christian ang nakapagtapos ng pag-aaral. Handa siyang suungin at tawirin ng kahit na ano alang-alang sa pangarap na ito. Bakit 19 years old ka na, pero bakit grade 11 ka pa lang? Ano ba nangyari? Kasi pag grade 6 na ako, ma'am, nagkuhan ako. Pinaral ko na si ate. Nagtrabaho ng kabaka lang, ma'am. Nagtrabaho ka lang, araw-araw trabaho lang. Araw-araw lang. Tapos yung kinikita mong pera doon, Binigay ko sa ate ko, ma'am. para May yung allowance. para si ate mo ang makapag-aral. Pag makatapos, O nakatapos ba si ate? hindi, ma'am. Bakit? Asawa sila, ma'am. Gusto kong makatapos sila, makatulong sa akin pag ako nag-aaral. Ngayon nakatulong ba siya? Hindi, ma'am. Ako na lang mag-choose sa akin sarili, ma'am. Makalipas ang 1 oras na paglalakad, lalo pang lumalim ang ilog. Pagod na ako, pero sabi nila mga 10 ilog pa daw yung tatawirin natin. Minsan ba kapag naglalakad ka mula sa bayan at saka papunta dito sa kaila papa mo, minsan parang nag-give up ka na lang, yung naisip mo parang napakahirap naman itong Nga, ginagawa. ma'am. Sinabi ko, ma'am, kahit mahirap, tiisin ko lang matapos.
Palubog na ang araw nang marating namin ang tahanan ni Christian. Kain ko. Isa ang Aklan sa pinakamalaking supplier ng abaka sa Pilipinas. Mahalaga ang produktong ito dahil ine-export ito sa ibang bansa para gawing pera. Pero ang realidad ng mundo, walang hawak na pera ang mga taong nag-aani nito. Kaya si Christian kailangan pang mag-ani ng abaka para lang may pantustos sa eskwela. Anong binibigay sa yung allowance ni Papa? Yung abaka lang, ma'am. Hindi pera. Hindi. Binabinta lang sa akin sa bayan. Bakit ganun? Ba't hindi yung pera na mismo? Kasi ma'am, mahirap yung dito ma'am hanapin yung pera. Oh, kailangan. Abaka na lang. Ipinanganak na may kapansanan ng ama ni Christian. Lubhang napakaliit ng kanyang mga bisig at katawan. Dahil sa kapansanan ng ama, maagang namulat sa pagtatrabaho ang bata. Ilang taon ka nung nagsimula kang mag-abaka? 10, ma'am. Bakit ang aga naman? Kasi gusto kong tumulong sa tatay ko at nanay, ma'am. Bakit? Kasi parang hindi siya mahirapan. Si Papa. Ah, Dahil, nahirapan ba si Papa? mahirapan, ma'am, kasi maliit. Ano po yung pinakamahirap na parte ng pag-abaka? Pag panubong, Ano yung panubong? Pagputol? pagputol, Ah, ganon. at pag kuan ng mga damo, paggat. Ah, mahirap yon. Oo. Dahil, Kung manina ka, mm ay doon yung mahirap. Hindi ka makatrabaho. Eh, kayo po, kaya nyo rin po ba yun? Yung magpatumba ng ano? Kung maliit, kaya kong patumba. Pag matangkad na, Oo, hindi makaya makuha. hindi na makaya. Oo. Yung balat lang talagang kinukuha. Parang tinatalupan mo yung abaka. Ito yung pinakamahirap na parte nung pag-aabaka kasi ang tawag nila dito pagkikige. Mahirap siya kasi kailangan mong puwersahin talaga para lumabas yung fiber. Buong araw na nagtrabaho ang mag-anak. Paulit-ulit, walang tigil. Buong buhay na nila itong ginagawa at hindi raw sila titigil hanggat di nakakalaya si Christian sa mundo ng abaka. Ba't ayaw nyo na siyang maggaya sa inyo na mag-abaka? Naawa na kami sa kanya. Gusto kong hindi may mamahirapan. Gusto mo hindi na rin siya mahirapan? Oo, para makakuha niya yung trabaho ng anang pati mo sa trabaho na. Na mas magaan. Oo. Oo. Ay kung Kung sa abaka, oo, hirapan imaw. mahirapan pa siya. Oo. Tama na, kayo na lang. Oo, para makabulig mo ako ka naman. Bulig mo ka na mga manghod na at kami man. Nang matapos ang araw, akala ko tapos na rin ang kalbaryo. Pero simula pa lang pala ito. So pagkatapos kumuha ng abaka,
Ang kailangan naman nilang gawin ngayon ay balsa. Kasi para maibaba mo yung abaka dun sa bayan, isasakay mo siya sa balsa. At yung balsa gawa sa kawayan, so pati yun kukunin din natin. Ilang kawayan ang kailangan para makagawa ng isang balsa? 15, ma'am. 15? Oo. Maliit. Sus, Mariosep. Kaya nito, oh. 15 ganito. Kaya nito. Laki. O ano, paano ito bubuhatin ito? Bubuhatin natin. Dahil wala namang kalye sa kanilang bulubunduking lugar, ang mahabang ilog Aklan ang nagsisilbing kalsada ng mga taga rito. At ang kanilang kotse o sasakyan, mga balsang kawayan. Bakit balsa yung ginagamit pababa? Parang hindi masyadong mahirap. Pag bumaba kang wala kang sasakyan, masyadong mahirap. Pag sa balsa ka, upo ka lang. Okay. Yung nagtutulak, yung mahirapan lang. Nang makumpleto ang kawayan, isa-isa na itong itinali para gawing balsa. Yung abaka, isa ito sa mga pinakamatibay na fiber sa buong mundo. Actually, yung abaka nga, ginagamit na nila ngayon as rope sa mga barko. So ito rin yung gagamitin natin pang tali ng mga kawayan para makagawa ng balsa. Sinubukan ni Christian na paanurin ang mga kawayan na kanyang itinali. Nang malamang maganda ang lutang ng mga kawayang nakuha, nagtulong-tulong na ang mga kalalakihan sa paggawa ng balsa. Alas 5 na ng hapon nang matapos sila sa paggawa ng balsa. Bukas, masusubukan ang tibay nito sa nagbabanggaang agos at malalaking bato ng ilog Aklan. Kinabukasan, maingat na hinanda ng pamilya Colas ang abaka na kanilang naipon. Balot. Balot. Pangbalot. Pangbalot. Para hindi mabasa. Babalutin pa ito? Sa balsa. Bakit kapag nabasa? Hindi pa bibilihin. Ganon. Dito nakasalalay ang 1 linggong pera ng buong pamilya. At gaya ng kanilang mga pangarap, sa balikat ni Christian nakapasan ang lahat. Alas 8 na ng umaga nang marating namin ang ilog. Malakas ang agos. Malalaki ang mga bato. 6 na oras daw ang biyahe sa daang ilog, kayanin kaya ng aming kawayang balsa ang malakas na ragasa.